I'm Anjanette and I wear many hats in life. But today, I'm here as someone grateful to God. Marami akong suot na hats in ministry, work, business, marriage, and family. But God taught me this. When God is first, He teaches you how to carry many responsibilities with excellence. By God's grace, nakompleto ko na ang 12 disciples ko and mentees ko na pinapaalagaan sa akin ng Panginoon. Hindi po ito checklist. It was a journey of walking with people. There were seasons of teaching. There were seasons of listening. Seasons of choosing to show up kahit pagod na. I invited my cousins to Market Mission for young professionals at isa lang po ang nagtuloy. And that taught me something important. Obedience doesn't always look impressive, but it is always powerful. At ngayon, yung pinsan ko na yun umaattend ng prayer works, ng life group, at mag-a-attend na rin po ng life retreat, kasama ng iba ko pang mga dinidisciple. God grows what we faithfully plant. God also showed His faithfulness in my work. My speaking engagements, my community partnerships with FH Moms, and in Sun Life, si Lord ang nag-supply ng clients. 6 years na ako doon and 6 years of grace and provision. May mga unexpected treats pa si Lord. May concerts na hindi ko na kailangan bumili ng ticket para makapanood kay Sarah G, kay Mateo, kay Ellie Bundia, Cup of Joe. Little reminders from God that when you honor Him first, He knows how to add joy along the way. Nag-provide din po ang Panginoon in practical ways. May bagong sasakyan na magagamit namin sa ministry. Dahil doon, nabisita ko po yung mga disciples ko during Christmas break. At higit sa lahat, God gave me balance. I had quality time with my husband, bonding with my siblings, mentors who helped me grow in wisdom, leadership, and stewardship. As I count all these answered prayers, one truth stands out. What I have, God gave. And this is why first fruit matters to me. This first fruit is not about the amount, but it's about alignment. Church, maybe you are wearing many hats too. And maybe you are learning how to steward what God placed in your hands. So today, I want to challenge you. Give your first, give your best, and steward it well. Because what we have, God gave. Thank you, God bless, and happy giving.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig na mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. Lagi ko pong sinasabi, ano man po ang ating po mga pinagdadaanan, gaano man po ito katindi, gaano kahirap, gaano ka-challenging, naniniwala po ako na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. By the way, bago po tayo mag-start, no, pwede po bang i-type nyo sa comment section kung saan panig po kayo ng Pilipinas o ng mundo nanonood ngayon so that I can see or we can see our staff or team, makita po namin kung hanggang saan na po ba nakakarating yung good news o yung mabuting balita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng live streaming na ito. So, i-type nyo po sa comment section kung saan po kayo nanonood, at ano pong bansa yan, anong lugar yan, anong city kayo nanonood, para at least alam namin o ma-encourage kami na ay dito na po pala nakakarating yung atin pong online service. Now, ngayon pong araw na ito, grabe, ang bilis ng panahon. Today is February. February na, pangalawang buwan na po ng taong 2026. At syempre, kapag ka February, usually, yung ating pong pinag-uusapan na something to do with love. No, kasi sabi nga nila, love man to. So, gawin natin yun yung tema nung atin pong series ngayon. And today, napakaganda po ng ating February series. Ito po ay pinamagatang relationship goals. Pwede po bang i-type natin sa comment section, relationship goals. Yan po kasi yung nakikita natin ngayon, no, na marami pong tao na nagde-desire po ng maayos na relationship. Siyempre, kapag gusto mo ng maayos na relationship, dapat meron kayong goal. Yung iba sa atin, siguro na nakakapakinig yan, we are desiring for strong marriage. Yung iba naman, friendship. O yung iba naman, nandun sa family nila, yung family dynamics nila. Yung iba naman siguro sa atin nanonood ng mga ministers, perhaps, United Ministries, or yung meron po mga kino-coach dito, meron kayong mga team na hinahandle, mga life group, no? Mga small group. Gusto natin ng peaceful na teams at alam mo yun, gusto natin ng maayos na relationship. So regardless kung ano man ang relationship mo ngayon, wala naman pong nag-desire na mawasak yung relationship. Ang gusto po natin ay umayos. Why? Kasi po yan po ang desire ng ating Panginoon. Our God is a relational God. As a matter of fact, siya po ay napunta dito sa lupa para mag-build ulit ng broken relationship between God and man. Kaya po naparito si Jesus. Now, I want you to understand that every relationship rises and falls on communication. Come on, type that in the chat, communication. Kapag ka ang relationship ay growing, it's because of communication. Kapag ka ang relationship ay failing, malaking bagay po yung tinatawag nating communication. Kasi napaka-importante po ng words, napaka-importante po ng salita. Why? Because words can build walls or build bridges. Importante po yung ating pong pakikipag-communicate, yung ating pong salita. Madali po kasing sabihin na healthy goal, relationship 2026. Pero napakahirap pong i-practice. Kaya po importante yung communication. Kaya po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood ngayon, samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled Communication Goals. Come on, type that in the chat, Communication Goals. Sabi po ng isang architect, sabi niya, anyone can build a wall, but it takes vision to build bridges. Lahat naman daw po pwedeng gumawa ng pader. Pero it takes vision, no? Napaka-importante ng vision para mag-build ng bridges. Madali po kasi magtayo ng pader, sabi ko nga kanina, pero kailangan mo ng vision para makapagtayo ng tulay. Ganon din po sa ating pong mga relationships. Ang salita po natin, usapan po natin ngayon, communication. Ang salita po natin pwedeng maging semento for connection o semento for separation. Now, the question is, paano mo ginagamit yung semento? Or I should say, paano mo ginagamit yung salita? I want you to catch this, no? Healthy relationships require healthy communication. Kaya po sa pag-uusapan natin sa umagang ito, sa hapon, sa gabi, depende, anong oras po kayo nakaka-attend, ang ating pong text ay kukunin po natin sa Ephesians chapter 4, verses 25 hanggang 32. Mamaya ko na po babasahin yung buong passage na yan, yung Ephesians chapter 4, verse 25 hanggang 32. Explain ko lang muna yung context, no? Ang sumulat po nito ay si Apostle Paul, no? Sinulatan niya po yung mga kapatiran po sa lugar po ng Ephesus. Meron pong church dyan.
Noong unang panahon, ang Ephesus po ay isang cosmopolitan city. Maganda pong city po yan. If you're going to study history, ito po, kaya lang, ito pong cosmopolitan city na to na Ephesus, ano po siya, very iba-ibang klase pong tao. Mayaman ang lugar na yan, city na yan. Iba't ibang klase po ng tao. May mga Hudyo, may mga Gentiles, meaning mga non-Jews. At hindi lamang po sila nandun sa city, even sa loob po ng church within the city, nagkaroon din po ng paghahalo ng mga Jew at saka mga Gentile. Meron silang conflict ngayon sa loob ng simbahan. Sa family nga may conflict eh. Dito sa loob ng simbahan, magkaiba yung background nila. Merong mga Hudyo na galing ng Judaism. Tapos ito naman pong mga Hintil o mga Gentile, galing naman sila ng paganism. So nung sila ay nakakilala pareha sa ating Panginoon, hindi agad-agad nababago yung kanilang mga kinasanayan. Kaya meron silang mga ganitong pamahiin o mga kasabihan, ito ayaw kumain ng ganito, ito pwede sa kanila kumain ng ganito. Kaya ang hirap nilang pagsamahin kasi magkaiba po ang background. Ganon din po sa buhay po natin ngayon. Sa mga relationships natin, sa loob ng pamilya, sa loob ng classroom, sa loob ng community, and even sa loob po ng simbahan at relationship, magkakaiba po yung pinanggalingan natin background. Yung iba galing probinsya, iba city. Yung iba galing na western country, nakapangasawa ng isang conservative na babae, naghahalo-halo po sila. Now, ganun din po sa Ephesus, no? Itong verse na to, ito po ipatungkol sa house rules para sa church o sa mga mananampalataya na gustong manatiling united. Kailangan maging, alam mo yung positive, makontrol yung dila nila, tapos maging maayos yung kanilang, alam mo yung pakikisama sa bawat isa at magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga puso. Now, ano pwede nating matutunan sa Ephesians chapter 4, verses 25 hanggang 32 na pwede po nating may apply sa ating pong mga relationship? Ito po ay pagpapakita ng spirituality po natin. Na ang spirituality, hindi lamang yan sa tagal ng prayer o galing mo kumanta, kundi sa kung paano tayo makitungo, you need to catch this, kung paano tayo makitungo sa mga taong kinaiinisan natin, sa mga tao na kaiba natin ng perspective. Now, the million-dollar question na sasagutin po natin using this passage, when it comes to our relationships, what should be our communication goals? Ano ba talaga ang goal natin sa communication? Samahan niyo po ako sa verse 25. Sabi po ng verse 25. Ito na, si Apostle Paul. Sabi niya sa mga taga-Ephesus, so stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth. For we are all parts of the same body. When it comes to our relationship as followers of Christ, as family, sa magkakaibigan sa loob ng kumpanya, ano pwede natin ma-apply sa passage na to, na sulat ni Apostle Paul sa Ephesus? What should be our communication goals? Number 1, we need to speak truthfully. Come on, type that in the chat. Speak truthfully. Listen to this, brothers and sisters. Truth-telling is foundational sa kahit anong relationships. Let me just repeat it. Yung truth-telling o yung pagsasabi ng totoo, pundasyon po yan sa kahit na anong relationship. Pansinin nyo to, sa romantic relationship. Subukan nyo na lagi kang nagsisinungaling. Diba? Sa mga babae, lagi ka nalang nagsisinungaling. Sanay na ako sa'yo. Ayan. Iba naman. Hindi lamang sa romantic relationship, even sa ating family relationship. Sino kumuha ng pera? O yun, di ako ha. Huling-huli ka sa CCTV. So, hindi tayo nagsasabi ng totoo. Even sa friendship natin, even sa ministry natin. Listen to this. Ang pagsasabi po ng totoo, pundasyon po yan ng lumalagong relationship. Kaya we need to communicate the truth, not the lies. Kasi kapag kakasinungalingan tsaka avoidance, yung half-truth, nagsasabi ka pero hindi yung buong katotohanan, half-truth is still a lie. Nagkikreate po tayo ng relational fog, yung ang labo ng relationship na to. Walang patutunguhan, walang paglago. Kaya marami pong mga relationship ang hindi nagiging maayos. Marami mga relationship ang hindi lumalago. Kasi po meron po tayong mga relational na fog o yung mga mga pagsisinungaling, hindi pagsasabi ng totoo. Kaya sabi ni Apostle Paul, stop telling lies. O sa ibang version, put away lying. Tanggalin niyo yan. Sabi po ng Hebrew word po, ng
truth, no? Sa Greek word po niyan, Greek pala, no? Sorry, yung Greek word po ng English word na truth ay aletheia, na ang ibig sabihin ay real, open, transparent. Kaya sabi niya, let us tell our neighbors the truth, maging totoo tayo, maging transparent po tayo. Isa sa pinaka-importanteng sangkap sa growing relationship ay maging transparent. Hindi lamang po sa nanay, hindi lamang po sa tatay, hindi lang sa asawa, and ultimately, even sa ating pong relationship sa Diyos. Gano'n kaka-transparent? Mga kapatid, wala po tayong maitatago sa ating Panginoon, sa ating pong relationship kay Jesus. Why? Because He knows everything. Ano yung pwede natin matutunan dito? People cannot love you if they don't know you. Kaya importante po, sinasabi natin ang katotohanan. Kasi isang mali lang, type nyo nga sa comment section, isa lang. Yan, isang mali lang pwedeng ikasira ng relationship. Let me give you an illustration. Sa aviation po, no, sa mga pilot, sa pagpapalipad po ng mga eroplano sa himpapawid, pakinggan nyo itong maigi. 1 degree error, isang maling error lang, leads to missing your destination by hundreds of miles. Hindi malaking pagkakamali ang kinakailangan mo para maligaw, para mawala ka sa destination o lumayo ka sa tamang direction ng destination mo. Isang maling degree lang, as in kakarampot lang. Ganyan po ang rule sa aviation, sa aeroplano. Hindi mo kinakailangan ng malaking pagkakamali para maligaw. Isang degree lang. Hindi mo to mapapansin, parang habang tumatagal, parang okay naman ang biyahe. Pero hindi mo alam, lumalaki na pala yung paglayo mo doon sa destination mo. Sa simula, okay lang, wala namang turbulence, wala rin mga warning, pero sa dulo, makikita mo, pambihira. Ano nangyari? Bakit ako nandirito? Ganon din po pagdating sa buhay. Kadalasan yung mga, hindi naman big sins yung nagpapalayo sa'yo sa Diyos. Hindi naman big sins yung inumpisahan ng sirang pamilya. Hindi naman big sins yung malalaking kasalanan. Ang inumpisahan ng sirang friendship o sirang ministry. Nag-uumpisa po ito sa 1 degree na kasinungalingan. Hindi mo mapapansin yan, pero alam mo yun, nag-uumpisa po yan sa mga small compromises. Isang beses lang naman, itry mo. Subukan nyo na ba yan? Yung ganyan temptation ni Satan? Konti lang naman. Normal naman yan, ginagawa namang ng iba yan eh. Sa una, parang walang epekto, pero habang tumatagal, you need to catch this. Unti-unting lumilihis ang direksyon ng buhay natin, kagaya ng isang eroplano na nagkamali lang ng 1 degree sa kanyang direksyon. Minsan mapapatanong ka na lang, what have I done? Bakit ako nandirito? Sa relationship, isang degree lang ng pride, isang pride lang, lalaki yung gap. Sa career, isang compromise lang, konting compromise lang, nawawala yung integrity. Sa finances natin, isang degree lang ng poor stewardship, malaking problema sa dulo sa finances mo. Kaya pansinin nyo, maraming tao ngayon, sira ang kanilang financial flow. Hindi dahil sa wala silang trabaho, hindi dahil sa tamad sila. It's because one compromise pagdating sa kanilang gastusin. Ganon din po sa spiritual life natin. Isang degree lang, isang mali lang ng pag-neglect ng word. Isang araw lang naman ako hindi nakapag-devotion. Isang linggo lang naman ako hindi nakapag-tithes. Isang linggo lang naman ako hindi nakapag-pray. Wow! Yung isang linggo lang, yung isang araw lang, yung small compromise, hindi mo na mamalayan ang layo mo na pala sa Diyos. No wonder maraming mga tao ngayon ang lalamig ng kanilang relationship o ng kanilang spiritual life. Kasi just one small compromise. Listen to this. Direction, not intention, determines your destination. Hindi naman yung intention Yung direction, i-check mo ang direction mo. Kaya mahalaga po yung tinatawag nating alignment. I-type nga po sa comment section, alignment. Regular check ng values. Regular check ng motives. Yung regular na pagsunod sa salita ng Diyos. Why? Kasi hindi lahat ng take-off, alam mo yun, may magagandang take-off. Hindi lang strong take-off ang importante. Ang kailangan natin, direksyon na maayos hanggang dulo. At yun po ang importante sa atin. Yung tinatawag po nating speak truthfully. Magsabi ng totoo. Tanungin nyo sarili nyo ngayon, do I avoid hard conversations? Do I hint instead of communicating? Yung hindi na lang namamansin.
sabihin mo, hindi. Okay ka lang? Hindi. Okay lang ako. Pero sa totoo, hindi na siya okay. You see? Instead of assuming, let us clarify things. Kaya ayusin po natin yung direction natin habang maaga pa. Start communicating well. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, tayo po ng verse 26. Ito na. In your anger, sabi niya sa church sa Ephesus, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down. Oy, ang ganda nito. Maraming nagtatanong sa akin ito. Ano ibig sabihin nito? Huwag mong hayaan bumaba, maggabi. Lumubog ang araw, yan, to be exact. At galit ka pa rin. Literal ba yan or figurative? Pag-usapan natin yan mamaya. Sabi ng verse 27, and do not give the devil a foothold. Una, importante, speak truthfully. Pangalawa, suppress anger. Mga kapatid, isa sa mga sumisira sa relationship ay yung uncontrolled emotion. Control your anger bago pa maging kasalanan. Teka lang. Di ba kasalanan magalit? Diyan ka nagkakamali. Alam nyo ba na hindi kasalanan ang magalit? Ang kasalanan yung nagagawa mo out of your galit. Kaya sabi niya po, Apostle Paul, in your anger, do not sin. Ito po yung vital distinction. Hindi po sinasabi ng verse na ito na huwag kang magalit. Ang sabi niya, sa iyong galit, huwag kang magkasala. It implies, pinapakita po nito na ang anger, usual po siyang human emotion. Normal sa tao ang nagagalit. Kahit ang pinakamabait, nagagalit. Diyos nga nagagalit eh. Tayo pa kayang tao. Kahit ang pinakamababait na pinakakilala mo na parang malumanay, nagagalit din po yan. Therefore, yung healthy anger, meron po yan, dalawang bagay. Healthy anger at saka sinful anger. Yung healthy anger, ito yung pwede kang magalit na biblically. Pero yung sinful anger, ito yung destructive. Now, aminin natin na normal lang po. Let us admit na normal pong magalit. Kaya lang, anger is an emotion. But sin is a choice. Ulitin ko po. Anger is an emotion, but sin is a choice. Therefore, pwede kang ma-upset, pwede kang ma-bad trip, actually, pwede kang mainis. Pero wag mong hayaan na yung inis mo, yung galit mo, yung bad trip mo, yun yung maging dahilan para manira ka ng gamit. Grabing buhay ito. Sinira mo yung laptop mo, hinagis mo yung cellphone mo, binasag mo yung windshield ng kotse mo. Pwedeng magalit, pero wag kang manira ng gamit. Iba naman, nananakit ng damdamin dahil nasaktan sila, nananakit din sila. Dahil niloko sila, manloloko din sila. Iba naman, dahil nagalit sila, ng chismis. So, ulitin ko po, anger is an emotion, but sin is a choice. Kahit valid po yung feelings natin, I want you to be encouraged. Your anger is valid. Uy, wow, na-encourage ako, Pastor. Ulitin ko, yung galit mo valid. Pero yung toxic, yung negative na ginawa mo out of your anger, yun yung hindi valid. Yun yung hindi biblical. Anger is biblical. Part po ng pagkatao yan. Christian ka o hindi, magagalit ka. Pero ang tanong, yung choice mo, after mo magalit, doon magdedetermine kung meron ka na bang fruit of the Holy Spirit o napapanghibabawang ka pa rin ng tawag ng laman ng galit. Ulitin ko po, you need to feel the emotion. Ano goal natin? Feel mo. Feel mo na galit ka. But maintain control over your actions. Kasi sa mga relationship po natin, usually, di ba, nakikita mo explosion. Grabe, nakita mo si sister, nakita mo si ano, grabe, sumabog, no? Pero yung pagsabog na yan, produkto yan. Yung explosion, produkto yan ng accumulation. Explosion is just the product of yung accumulated na anger. Naipon siya. Kaya diba sabi nga ni Apostle Paul, do not let the sun go down. Catch this. While you are still angry. Type nyo nga po sa comment section, angry. Come on. Do not let the sun go down while you are still angry. Yung salita pong angry, galing po yan sa salitang Greek, no, na parorgismos, na ang ibig sabihin ay simmering irritation or, catch this, stored up resentment. Yan. Ulitin ko, yung Greek word na ginamit dyan, tumutukoy po sa pananatili, exasperation. Therefore, etong statement na yan, metaphor po yan, metaphor
for urgency. Pakisabi urgency. Yan. Huwag mong hahayaan mababad ang puso mo sa galit. Hindi yan literal na, uy, nag-away kami ng asawa ko, nag-away kami ng boyfriend ko, ng girlfriend ko, nag-away kami ng katrabaho ko ng 5:59. Naku, mag-aalas 6 na, kailangan patawarin ko na siya kasi pag 6:01 na, gabi na, yari ako. Kasi sabi sa Bible, hindi yan. Ang ibig sabihin po niyan, ang punto lang ni Apostle Paul, dapat meron kang sense of urgency. Why? Pakinggan maigi. Ang galit, may deadline dapat. May expiration dapat ang galit. Why? Pakinggan nyo maigi. Kapag pinatagal mo ang galit, it can lead to bitterness. It can lead to paghihigante. Ulitin ko po. Type nga sa comment section, may deadline. May expiration. Nasubukan nyo na ba makakita ng mga gatas na may expiration? Diba, nag-expired na yung gatas. Nung nag-expire na siya, diba, ininom mo? Grabe, nung ininom ko yung gatas. Iba na amoy. Pakinggan nyo maigi. Iba na amoy, iba na lasa. Grabe. Di ko napansin, expired na pala yung pagkain, kinakain ko, kasi sira yung pang-amoy ko, ang pangit ng lasa. Yung iba naman na may pang-amoy, grabe, nung binuksan ko yung pagkain, iba na amoy. Pakinggan nyo maigi. Nag-iiba ang pagkain kapag ka-expired na. Nag-iiba ang inumin kapag ka-expired na. Kaya kapag ka-expired na, iba na itsura, iba na amoy, iba na lasa. Ganun din pagdating sa galit. Ang galit, meron pong expiration. Kapag ka hindi mo inayos yung sarili mo, out of dun sa anger mo, makikita mo may resultang hindi maganda. Example sa practical. Sa galit sa mag-asawa, o sino dito yung may asawa ka, nagalit ka, napagsalitaan ka ng masama, nasaktan ka sa sinabi ng asawa mo, iba yung tono, parang sarcasm, parang pabiro, pero grabe, parang talagang binabanatan ka na, akala mo kung ano na, may binitawang mabigat na salita, valid yung galit. Kasi may nasaktan. Ang delikado kapag ka pinatagal mo yung naramdaman mo. Ilang araw na hindi kayo nag-uusap, nag-iipon ka ng mental list kasi ganito, lagi naman siyang ganyan, bla bla bla, bla 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 bla. Pakinggan nyo maigi ito. Una, galit. Normal ang galit. Papakita ko sa inyo yan. Galit. After ng galit, magkakaroon ka ng sama ng loob. At kapag kayong sama ng loob, hindi mo siya ni-resolve, it can lead to emotional distance. Kaya mapapansinin mo, hindi na nagpapansinan, okay ka lang? Okay lang ako. Sure ka? Emotional distance. Yung konting banggit lang na mga statement, galit na, and then resentment. Kaya doon pa lang sa galit, huwag mo nang paabutin ng sama ng loob. At kung dumating man sa punto na sama ng loob mo, huwag mo nang paabutin ng emotional distance. Sa mga kaibigan, ito nga matindi, sa mga kapwa Christian, sino dito nakaka-relate? Yung hindi ka na imbitahan. Sila sa GC, magkakasama kayo sa GC tapos hindi ka inimbitahan, ikaw lang, tapos hindi ka pinansin, alam mo yun, hindi ka kinamayan ni pastor, feeling ko na disrespect ka. Normal nasaktan ako sa kaibigan ko, sa nanay ko, sa tatay ko. Ang hindi normal, yung ipunin yung galit, lalo na sa loob ng church, sa loob ng family, sa loob ng friendship. Kapag pinatagal mo yung offense, na-hurt ako nasaktan ako di mag-a-assume ka, siguro, hindi niya na akong mahal. Siguro hindi na ako special. Kaya pansinin mo, maraming yung na-offend, na-hurt. Tapos nung nasaktan sila, kasi na-offend ako Hindi ako pinansin, may nasabing mali. Ang nangyari, nag-a-assume sila. Siguro hindi na nila akong mahal. Siguro masama talaga ugali ko. So ang mangyari, magkakaroon ka ulit ng emotional distance and then madidivide ang friendship, madidivide ang family, madidivide ang church. Alam niyo mga kapatid, marami pong nagagalit. Sa totoo lang for the past 17 years of my full-time ministry, marami pong nagagalit na hindi naman lumaki yung galit nila dahil lang sa nagawa ng tao. Alam niyo kung ba't sila ganyan katindi yung galit nila? Ganun yung bitterness nila? Kundi dahil sa kwento na ginawa ng isipan nila. Type nyo nga sa comment section, assumption.
Inassume mo kasi na ganito, na hindi mo man lang clarify. Gano'ng karaming relationship ang nasira, nawasak at hindi na naayos because nag-assume na lang kasi na ganito. Because they do not communicate. This is why the very purpose of our topic ngayon is communication goal. To communicate well. Ganon din maniwala kayo, hindi lang sa family, hindi lang sa church, hindi lang sa friendship. Subukan mo pati sa sarili mo. Nasubukan nyo na ba yan? Nagkamali ka, bumagsak ka, nag-fail ka, spiritually, hindi ka nakapag-devotion, morally, nagkasala ka. Okay yung conviction, may conviction ka. Ang hindi okay, yung self-hatred. There is a phrase na tinatawag po nating self-hatred. Yung nasaktan mo, hindi na ako papatawarin kasi nasaktan ko nasabihan ko siguro hanggang ganito na lang. Kasi kapag pinatagal mo una, ganito yung process. Conviction. And then shame. After ng shame, pag hindi mo na-deal dyan sa shame pa lang, third level, condemnation. You'll condemn yourself. Hindi ka na pupunta ng church, hindi ka na makikipag-usap, hindi mo nakakausapin yung asawa mo, yung kaibigan mo, and then paralysis. No wonder, maraming relationship ang paralyzed. Hindi na nakapag-move on. Walang closure. Walang maayos na pakikipag-usap. Why? Kasi conviction, nagkasala ako, mali ako. Imbis na sisihin yung iba, sinisi lalo yung sarili niya. Kahihiyan, condemnation, and then paralysis. Alam niyo mga kapatid, yung galit po sa sarili, kailangan po natin itong isuko sa grasya po ng ating Panginoon. Kasi ang nagiging hadlang po yung shame at saka yung condemnation sa ating pong tunay na restoration at tunay pong repentance. Ulitin ko po ang galit may expiration date. Huwag mong hayaan na mag-expire yan na hindi mo na-deal. Kapag ka lumampas na sa deadline, doon nag-iibaan nyo. Di ba sabi ko nga kanina, nag-iibaan nyo nung expired na tinapay, nag-iibaan nyo yung expired na kanin, nag-iibaan nyo ng expired na inumin, nag-iiba ang amoy, anyo, ganun din kapag na-expire yung galit. Nagiging bitterness. So hanggat maaari mga kapatid, anong practical advice ni Pastor? Hanggat maaari isettle natin agad yung issue sa mga kaibigan natin, katrabaho natin, sa mga kasama natin sa bahay. Pastor, hindi pa ako ready iharapin yung kaaway ko. Sino dito ganun? Yung hindi pa ako handang harapin siya. O sige, sabihin na natin ganito. Hindi ka handang isettle ngayon yung issue sa kanya. Anong gagawin mo? Pakinggan nyo maigi. Isettle mo muna yung issue sa sarili mo. Isettle mo muna yung issue sa isipan mo. Ikaw muna. Para later on, maging handa kapag ka nagharap na kayo. Bakit kailangan mo itong gawin? Because unresolved conflicts becomes, pakinggan maigi, relational cancer. Kung meron tayong physical cancer, may tinatawag tayong relational cancer. Ito yung cancer sa relationship. Pakinggan nyo maigi. Sabi ng verse 25, do not give the devil a foothold. Huwag mo daw hayaan na makapasok si Satanas sa relationship na yan. Ayusin yung simpleng inis. Kapag ka pinatagal natin yung simpleng inis na yan, pwede maging, alam mo yung galit, tapos yung malalim, maninira ka na ng relationship, manchichismis ka na, hindi ka na mamamansin, simpleng tampo o simpleng inis lamang. Kaya ano yung principle na pwede pa natin matutunan? Relationship don't fall out of love. They fall out of resolve. Hindi kasi inayos. Kaya importante that we need to deal, ito po mga yung anger issue natin, deal with conflict clearly, humbly, directly, and early. Okay, ganda na. Clearly, directly, humbly, and early. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, verse 29. Don't use, ito mabigat, don't use foul or abusive language. Yan na. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Pangatlo, share graciously. Yan na. Share graciously. Ang healthy communication po, hindi po yan absence of harm. Masasaktan talaga tayo kung minsan. Sometimes we will be offended. Sometimes may mga biro sa atin na sarcastic na nasasaktan tayo. Nasasaktan tayo. Kasi walang pumasok sa relationship na hindi nasaktan. Normal po na mabiro, tas hindi ka okay. Normal na makapagbitaw ka ng salita na minsan, alam mo yun, hindi mo naman sinasadya. Kasi sa relationship, meron po talagang, sino ba hindi ka naman masasaktan ng malayo sa'yo eh. Ang makakasakit sa'yo, yung malalapit sa'yo. Ulitin ko po,
Ang healthy communication, hindi po yan absence ng harm. But it is the presence of grace. Pakita sa comment section, grace. Kaya pansinin niyo si Apostle Paul, kung inaral niyo maigi yung verse 29, yung dalawang clause na yan, nagbigay po si Apostle Paul ng dalawang category. Ilan daw? Type sa comment section, dalawa. Dalawang category ng speech. Okay, una, yung corrosive speech. Ito yung rotten words, yung mga nabubulok na salita. Yung sa iba pong version, corrupt po yung foul and abusive language. Sa iba, ang ginamit na English language, corrupt. Sa Greek po, ang ibig sabihin niya ay sapros. Ang ibig sabihin ay rotten, nabubulok, decaying. Imagine mo, spoiled fish. Nakaamoy na kayo ng isda? Yung fresh, malansa eh. Pero yung iba, fresh pa nga lang. Ayoko nang amoy sa palengke, ang lansa. What more kapag ka nabulok yung isda? Masangsang ang amoy, maniwala ka. Meaning, yung words, may mga words na nagpapabaho ng atmosphere sa relationship. Whether sa church, sa family, sa couple, sa mag-asawa, sa mag-partner, even sa life group. Ano yun? Yung pangiinsulto, yung pagmumura. Kaya tigilan nyo na yun, yung mga bata. Yung iba, imagine mo, bata pa lang, ang lulutong magmura. Gano'n na agad magmura, Tapos tuwan-tuwa pa yung mga nanay, sige, go, murahin mo. Kasi iba, yung daliri, ipakita mo yung daliri. Paano yung daliri? Gano'n pa. You see? Yung sarcasm, violence, passive aggression, shaming, yung pangmamaliit, yung corrosive speech, pakinggan maigi, yung mga nabubulok na salita, pumapatay ng romance yan. Maraming pinatay na romance yan. Maraming pinatay na respeto, maraming pinatay na tiwala. Pangalawa, dito po tayo sa sinabi ni Apostle Paul, yung kanina yung corrosive speech, ngayon naman yung constructive speech. Dalawang siyan, corrosive and then constructive. Ito naman yung building words. Kaya sabi niya sa verse 29, but only what is helpful for building. Type nyo nga po sa comment section, building. Building others up according to their needs, not just according to their wants. Minsan yung nagpapabuild sa atin, masakit. May mga masakit na nagwawasak eh. Pero, pakinggan maigi, may mga sakit na nag-aayos. Masakit na salita, nagwawasak, pero may mga masasakit na salita na lalo pang aayos yung spiritual life. Lalo pang, ang tawag dito ay constructive criticism. Sabi building others up according to their needs, hindi wants. Bakit yung needs ang kailangan natin marinig? That it may benefit those who listen. Yung Greek word po na yan na building, galing po sa yung English word na building, galing po yan sa Greek word na oikodome, na ang ibig sabihin ay to build a house. Literal, imagine mo may ginagawang bahay. Nagbi-build siya. So, importante yung yung oikodome na yan, meron siyang relate doon sa construction work. Pakitype nga sa comment section, construction work. So, yung construction work na salita, dapat daw nagbi-build ng karakter, ng pagkatao, ng confidence, yung salita mo, hindi nang di-demolish. Dapat, dalawang B, demolish, develop. Tanungin kita, yung salita mo ba nagdi-demolish ng pagkatao o nagdi-develop ng pagkatao? Mga kapatid, ang relationship po doesn't need more demolition experts. Hindi na natin kinakailangan yan. Ang dami na sa labas niyan eh. Pero ang kinakailangan po natin ngayong mga mananampalataya is construction workers. We need to build one another. We need to encourage one another. Correct in gentleness and in love with humility. Kaya gamitin po natin yung mga, may tuturo ko sa inyo. Edify test before testing o before speaking. Tingnan nyo build test. Tingnan nyo. Ito bang sasabihin ko, papalakasin ba nito yung pananampalataya ng taong ito o pahihinain niya? Pangalawa, mare-refresh ba nito yung kanyang soul o nadidehydrate lalo? Tama na ba yung moment na to para sabihin ko? Kung hindi, di ko sasabihin. Am I speaking from healing or hurt? Yung sinasabi ko ba, galing ba ako? Pakinggan nyo maigi hurt people. Yung mga nasasaktang tao, makakapanakit ng tao. Kaya pansinin mo, ba't nyo nasabi yun? Malamang, alam mo na root cause niyan. Nasasaktan din siya, kaya nakakapanakit siya ng iba. Nagsasalita ba ako out of healing or out of hurting? Bakit ko siya sinasabi?
evaluate po natin yung ating mga tone. Importante po yung tinatawag po nating share graciously. And lastly, pwede po bang palakpakan natin ng ating Panginoon? Lastly, sabi po sa verse 30, ito na, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve the Holy Spirit of God. Ang ganda niya, no? Lastly, pangapat po, show kindness. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, according to the Word of God, nasasaktan po ang Holy Spirit kapag ka nawawalan po tayo ng kindness. Yung kindness, part po yan ng fruit of the Holy Spirit. Now, nagbigay ng unang listahan si Apostle Paul on what grieves the Holy Spirit. Bakit nalulungkot? Tandaan nyo every Christian, if you are professing and confessing that you're a Christian, meaning follower ni Christ, not by religion, kasi maraming may religion na Christian, pero hindi lahat may relationship sa Diyos. Just because you have a religion doesn't mean you have a relationship with God. Because paano ako magkakaroon ng relationship with God? It is only by repenting of your sins and believing or putting your faith in the finished work of Christ. Ibig sabihin, kahit anong religion mo, kung hindi ka nag-repent at hindi ka nagsuko ng buhay mo kay Lord, you did not put your faith in the finished work of Christ, wala kang relationship kay Jesus. So, if you have a relationship with Jesus, then you have the Holy Spirit. When do I receive the Holy Spirit? The moment you receive the gospel. That's according to Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. Now, tignan nyo. Ito daw yung listahan na nakakapag-grieve, nakakapagbigay ng lungkot sa Holy Spirit. Ano daw? Bitterness, rage, anger, harsh words, or slander, as well as all types of evil behavior. Sa Tagalog, basahin ko sa inyo. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob. Yan ang nakakapagpalungkot kay Holy Spirit. Galit, yan. Pag-aaway-away, o pag-aaway, pambubulyaw, yung, paano ba? Pambuhayan, ganyan. Paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Now, nagbigay din naman si Apostle Paul ng listahan na hindi nakaka-grieve sa Holy Spirit. Ano yun? Ito yung sa positive side. Sabi ng verse 32, sa Tagalog, basahin ko, sa halip maging mabait kayo at mawain sa isa't isa. At magpatawad kayo, pakinggan maigi, magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil mabait ka, dahil may pera ka, dahil good boy ka, hindi. Dahil kay Kristo. Let me end with this. Gusto kong bigyan ng diin itong salitang forgiveness. Can you type that in the chat? Gusto kong makita yung mga nakakapanood sa akin. Umaga, tanghali, gabi, madaling araw. Type niyo po sa comment section, forgiveness. Ang salita pong forgiveness ay English word po yan. No? Pero if you're going to study, sa verse 32, yung Greek word po niyan ay charizomai. Sa iba pronunciation nila, charizomai. Pero ibig sabihin yan, to give grace. Uy! What is grace? Grace is unmerited favor. Binigay sa'yo hindi dahil na-earn mo. Binigay sa'yo dahil mahal ka nung nagbigay. That's grace. Grace is something na hindi naman natin in-earn. Kaya sa'yo binigay kasi mahal ka na nagbigay. So, ibig sabihin, forgiveness. Ano ibig sabihin yan? Ang pagpapatawad, ibinibigay sa taong nakasakit sa'yo, hindi dahil deserve niya ng kapatawaran, kundi dahil kay Kristo. Yan gaya ng pagpapatawad ng Diyos dahil pinatawad ka. Bakit ako magpapatawad sa mga nakasakit sa akin? Kasi pinatawad na ako ni Kristo. Bakit ko papatawarin yung nanay ko, yung tatay ko, yung nakasakit sa magulang ko? Kasi pinatawad ako ni Kristo. Kaya kung Christian ka at alam mong pinatawad ka ni Kristo, then, pakinggan nyo maigi, kailangan mo magpatawad. As God for Christ's sake hath forgiven you. Meaning, pakinggan maigi, we forgive not because they deserve. Magpapatawad ako hindi dahil deserve ng nakasakit sa nanay ko. Magpapatawad ako hindi dahil deserve ng nakasakit sa tatay ko. Magpapatawad ako hindi dahil deserve nila yung nasaktan nila ako. Kundi because Christ already paid. Pinatawad na ako ni Lord, binayaran ni Lord ang mga kasalanan ko, then sino ako para hindi magpatawad? As Christians, we are called to forgive regardless of the things, the hurt,
the pain that these people caused to us. That's forgiveness. Nakakabaliw. Pero sasabihin ng mundo, ba't mo pinatawad? Sinaktan ka eh. Sabi ng Bible eh. Let me share with you as I end. Ewan ko kung kilala niyo po ito, no? Si Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom to, survivor po ito doon sa Holocaust, no? Kung alam niyo naman po, yung Holocaust, marami pong pinatay yung mga, alam mo yun, nung World War, marami pong pinatay na mga Jew, no? Sabi niya, Corrie ten Boom, after the Holocaust, said, after forgiving a Nazi guard, German to, Nazi guard, when God throws our sins into the depths of the sea, nung tinapo na daw ni Lord yung kasalanan natin, pinakamalalim. And as you can, share ko lang sa inyo, wala pang 10% ang nai-explore sa ilalim ng lupa. Ganong kalalim ang karagatan. Karagatan pala, hindi ilalim ng lupa, ilalim ng tubig. Sabi ni Corrie ten Boom, when God throws our sins into the depths of the sea, pinakamalalim, He posts a sign that says, no fishing. Bawal nang umuha. Ibig sabihin, naibaon na. Ano ibig sabihin yan? Dinagdag pa niya. Forgiveness, catch this, forgiveness is not an emotion. It's an act of will. Let me just repeat it. Tignan niyo po ako. Forgiveness is not an act of emotion. Kasi kung emotion lang, hindi tayo magpapatawad, nasaktan tayo eh. Pinahiya tayo eh. Forgiveness is an act of will. Forgiveness is not forgetting, excusing, or instantly trusting. Hindi naman agad magtitiwala ka. Forgiveness is releasing the offense, surrendering the right to revenge, and opening the door to reconciliation. That's forgiveness. Kapatid, you cannot have a strong relationship without forgiveness. And forgiveness is a skill. Yung pagdadrive skill yan, walang bata na pag silang nila, magaling na sila mag-drive, natututunan yan skill. Ganon din po ang pagpapatawad. At hindi ka magpapatawad hanggat hindi mo na-realize kung gaano ka makasalanan. Doon po papasok ang good news. The good news is this. God created all of us. Kaya lang the bad news is this. We have a problem. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit gaano ka kabait, hindi ka makakapasok sa langit kasi lahat nagkasala. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So ibig sabihin, kahit gaano ka kabait, kahit maglista ka na ng number 1 na pinakamabait sa buhay mo, hindi pa rin siya papasok ng langit. Why? Kasi ang pangababubuting gawa ay hindi requirement. Hindi yan ang requirement papasok sa langit. Ang requirement, perfection. Sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, lahat ng mabuti nating gawa, maruming basahan sa harapan ng Diyos. So therefore, anong pag-asa natin makapasok sa langit? Doon papasok ang good news. What's the good news? Jesus came to die for our sins. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Kaya lang kailangan mo ng response. Ano response? You need to respond by faith in Christ, not on your good works. Kasi hindi ka makakapasok sa langit ng good works. Kasi nga basahan lang yun sa harapan ng Diyos. Kaya si Lord, imbis na mag-create ng wall, nag-create siya ng bridge. Ang tanong, ganun ka rin ba sa relationship? Kung ang salita ay mga bricks o mga hollow blocks, then every day, we choose whether to build fences, bakod, or build bridges. Ang tanong, are you going to build bridges? Mga kapatid, manalangin po tayo. Lord, today we thank you for your word. Salamat po sa salita mo po ninyo na nagbabago sa amin. Mga salita na tumutuhog sa puso namin, bumabaon sa amin, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami magmahal na hindi lang po basta may intention, kundi may maayos na communication. Lord, heal our speech patterns. Masakit po kami magsalita,
bara-bara po kami magsalita. We don't let choose the words and even the tone of our words. Patawarin niyo po kami. Heal our speech patterns. Kung ikaw yung tipo ng tao na yun yung kinakailangan mo, receive mo. Ask God to heal you. Lord, renew our emotional maturity. Some of us has been hurt, in pain. Lord, teach us how to build with kindness. Not to build walls that separates us from other people, but to build bridges that connects us to reconciliation. Lord, help us to build kindness, clarity, and grace. I pray also, Lord, for the salvation ng mga taong gustong magsuko ng kanilang buhay sa inyo. Father, we thank you. We love you. And I pray, Lord, for restoration sa mga pamilya na hindi pa ayos, nagkasakitan, nagkasamaan ng loob. I pray for provision, restoration, salvation, and acceptance, and courage sa lahat po ng tao na nakakapakinig nito. I pray, Lord, na magamit itong mensaheng ito for them to have a good communication goals, Lord. Na kung saan, Panginoon, they will speak truthfully. Lord, they will suppress anger. Magagalit sila pero hindi sila magkakasala sa galit na yon. And I also pray, Lord, na mag-share po sila generously. Mga salita na nagko-constructive, mga salita na nagbi-build at hindi nagde-destroy. And I also pray that you help them to show kindness, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Maraming salamat po. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you. And I hope na marami po kayo natutunan. See you po again next week. I-type niyo po sa comment section, I am blessed. See you next week para po sa napakarami pa pong mga relationship goals na topic sa ating pong series for the month of February. God bless you. This is Pastor Paul ang nagsasabing, mahal po kayo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ni Lord.